welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Kung naghahanda ba na po ang ating mga Biblia ay buksan po natin sa aklat po ng mga gawa. Gawa Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang verse 11. No? Basahin po natin ang kwento po ni Ananias at ni Safira. Mayroon namang mag-asawa na nagbili rin ng lupa. Ananias ang pangalan ng lalaki at Safira naman ang babae. Binawasan ni Ananias ang pinagbilhan. Kaalam ang kanyang asawa at bahagi lamang ang binigay sa mga apostol. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, ano't napadaig ka kay Satanas at nagsinungaling sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan ng lupa nang hindi pa na ipagbibili ang lupa? Hindi ba iyo yun? At nang naipagbili ba, hindi ba iyo ang pinagbilhan? Bakit mo pa naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, sa Diyos ka nagsinungaling. Nang marinig ito ni Ananias, siya'y patay na bumagsak at lahat na nakarinig sa pangyayaring ito'y sinidlan ng matinding takot. Tumindig ang mga binata, binalot ang bangkay at inilibing. Pagkaraan ng may 3 oras ay dumating ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Kagad siyang kinausap ni Pedro. Sabihin mo sa akin, ito nga ba lamang ang pinabilhan ng lupa ninyo? Opo, sagot niya. Iyan nga lamang po. Kaya't sinabi sa kanya ni Pedro, ano't pinagkaisahan ninyong tuksuhin ang Espiritu ng Panginoon? Hayan, nasa pintuan na ang mga naglibing sa iyong asawa at ikaw naman ang isusunod. Pagdakay nabuwal si Safira sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya, kaya't inilibing sa tabi ng kanyang asawa. Pinagharian ng matinding takot ang buong iglesia at ang lahat ay nakabalita nito. Atin pong nabasa ang masaklap na nangyari sa mag-asawang si Ananias at si Safira. Ang mag-asawa pong ito ay nag-alay po ng kanilang bininta ang kanilang lupain upang ialay sa paanan ng mga apostoles upang pagbahagiin doon sa mga bahagi ng iglesia, sa mga membro ng iglesia. Ang problema po dito ay hindi po doon sa perang ipinagkaloob, kundi doon po sa pagsisinungaling. No? They want to boast of themselves that they have sold their entire land for the sake of the gospel, which is not right, no? Nagmamayabang sila na bininta nila lahat ng kanilang ari-arian, subalit itinago nila yung ibang bahagi. Ang problema doon hindi sa pera It's an issue of honesty. So our topic for this morning is complete honesty. Buong katapatan. Atin pong nakita si Ananias at Safira na hindi naging matapat, hindi naging honest doon sa kanilang kita o napagbintahan sa kanilang lupa. Hindi ko alam kung naudyok lang sila doon kay Barnabas o kay Jose na nagbenta ng kanyang buong lupain at ang lahat-lahat ibinigay sa paanan ng mga apostoles. Kasi na-mention siya dito sa Biblia. Sa chapter 4, sa huling verses po, sa verse 36, makikita niyo po si Josue o Jose, ang pangalan ay tinawag ding Barnabas or Bernabe, ay nag-alay ng kanyang nung kanyang kinita mula doon sa bininta niyang lupa. Buo. Hindi po binawasan, buong-buong. Siguro si Ananias sa Safira nagsabi, sige, magbinta din tayo ng lupain at ibigay natin, pero bahagi lang yung ibibigay natin. Di natin ibibigay yung buo. So it's a trick, for boastings, which is the Lord doesn't want. It's hypocrisy. Actually, it's not just about honesty. It's about hypocrisy. They want people to think that they have given too much, but the truth is, they have not given the whole thing. They have taken a portion for themselves. Yun po yung ginawa nila. Hindi nila binigay ng buong-buo. And what happened afterwards? Of course, yun ang naging cause ng kanilang death. Sometimes, sa panahon natin ngayon, napakadaling magsinungaling kasi hindi naman tulad ng panahong yon na mamamatay ka kaagad pag nagsinungaling ka. That's why people are tempted to tell a lie
But my challenge for you as a Christian, as a children of God, live in honesty. Hindi ka na mag-isip ng 2 beses, no? Hindi ka na mag-iisip when you are telling the truth. You don't have to make up words. You just simply say the word. Honesty ay napakahalaga po, no? Na dapat nating gawing ugali, gawin nating value sa ating buhay. If we are living honest, we don't have to worry. As a Christian, this is a reminder. Live an honest life. Before the Lord, before men. This is the life that the Lord wants for us. Minsan pa nagbabalik para po sa ating biblical truth. Ito po mga sinabi ko dito. Una po is honesty is an integrity. Of course, pag sinabi nating honesty, integrity po yan. May nakakita man sa atin o wala, we will live honest, no, with regards to our living. Another point na binanggit ko po dito is half-truth is a whole lie. Kalahating katotohanan ay buong kasinungalingan. Oo, katotohanan na nagbenta ng lupa, sila Ananias at Sapphira. Oo, katotohanan na ibinigay nila ang kanilang ano tawag nito, yung pera sa paanan ng mga apostoles. Pero ang tanong, yun ba talaga ang kabuuhan? O baka binawasan? Half-truth is a whole lie. Kaya po, mahalaga na pag magsabi ng katotohanan, buong katotohanan. Di po ba, di ba sa korte, buong katotohanan, the whole truth, nothing but the truth. Tapos nakalagay pa yung kamay sa Biblia. Because we are expected to tell the truth in the court. The same is true with our lives. We have to live in truth, not in lies. We can lie to man, but to God we can't. Sa tao pwede tayo magsinungaling, pero sa Diyos hindi tayo pwedeng magsinungaling. Another point, if hindi tayo pwedeng magsinungaling sa Diyos, then what we have to do? Simple. Confess to God, for He is just and faithful to forgive us. Complete honesty is what the Lord asks. May mga panahon na lalapit tayo sa trono ng Diyos, hindi kinakailangan magsinungaling tayo kasi kahit magsinungaling tayo sa Diyos, lahat naman nahahayag sa harapan ng Diyos eh. Kaya wala tayong pwedeng itago sa Panginoon. Nothing to hide in the presence of God. Bakit? Alam ng Diyos lahat-lahat. Kahit sabihin natin sa dilim natin ginawa, nakakita ang Diyos. Kahit sabihin natin, wala naman taong nakatingin. Yes, walang taong nakatingin, walang taong nakakita. But God sees everything. For God is a rewarder for those people who are doing the best, doing the good. But He will also punish. He will also send His justice to those people who are doing not right. No? Kaya nga po, we are expected to live an honest life. Faithfulness is synonymous to honesty. Pag sinabi mong faithful ako, pero pag hindi ka naman honest, I will tell you, you are not faithful. Because if you will say faithfulness, it's synonymous with honesty. You have to be honest if you want to become faithful. Di po ba sa mag-asawa? Pwede mo ba sabihin sa asawa mong faithful siya tapos hindi siya honest sa'yo? That's a test of honesty. Yung faithfulness na yan. Some people even justified that they are doing a white lies. Para sa akin po, there's no such thing as white lies. If there is a shade of lies, it's actually not white. It's gray. Bakit? How can you say white when it is a lie? There's a shade of lie in that. So, ibig sabihin po, hindi po yan pure white. Baka po gray yan, no? Kaya kung sabihin natin white lies, there is no such thing as white lies. Everything is lie. Pareho lang po yan sa kasalanan. Walang maliit, walang malaki. Pareho po yung kasalanan sa harapan ng Panginoon. Kaya this is my challenge. It's not yet too late to start all over again. If we are living in lie, then tell the truth unto the Lord. Maaaring hindi mo masabi sa tao, but unto God, you can tell it to the Lord and say, Lord, here I am, being honest in your presence. I want to live an honest life. Take me once again and cleanse my heart. Bakit po?
Napakasarap pong mamuhay sa katotohanan. Napakasarap pong mamuhay na kasama natin ang ating Panginoon. Kaya nga po, napakahalaga ang confession before the Lord. Kaya nga po ang iba, para lang makarelease, nagkaroon ng tinatawag na counseling. Bakit? That's the place where they can be honest about people, about themselves. Church of the Living God, I want to challenge you once again. Live an honest life. And if ever you have lies in your life, tell it to the Lord, confess unto Him, and say, Lord, here I am. Cleanse me once again. God bless.